Ayan mga breeder, ano tayo sa Pisagala Bill. Binalikan natin sila para ma-update kayo kung anong bago dito sa kanilang manukan. At syempre papakita rin natin yung mga ilang pulit dyan sa ilang broodstag nila. Pwede kayo mag-avail dito. Ako pala si Jeff Looms. Ako yung breeder handler ng Pisagala. Nag-umpisa ako sa kanila since 2006 sa kanyang tito pa sa Santo Tomas, Batangas. Ngayon, ang farm nasa Chaong, Quezon sa Barangay Kipot. Lahat ng mga material ngayon galing lahat sa states, mga imported. Mag-update na po kami ng mga bagong linya tulad ng mga Gilmore Leaper at saka yung mga Blueface hats, Claret, Spangle hats, at saka dalawang Easel Blood na cross sweaters. Yung mga Claret namin, naka-cross lang namin sa Ugly, Gelso, at saka yung mga Leaper namin, naka-cross lang sa Gilmore at saka sa Penny. Bali 3-way cross, 2-way cross, at saka single mating na kami. Straight bred. May pwede na kaming i-share ng mga breeding materials, more on hatches. Straight bred sa Gilmore, straight bred sa Leaper. Mayroon 2-way cross, Leaper cross sa Gilmore. Yung sa early bird namin, mayroon kami mga straight bred na Claret at saka straight bred na Pusom. Sa national, wala kami puro crosses, battle cross. Sa ngayon, ang kailangan ng namin i-out, siguro, i-share yung mga satches. Gusto mag-avail, pwede nyo lang po ma-contact si Pisagala Bill sa kanyang Facebook. Kasi siya lang po yung authorized na magsabi ng kung ano ang itatanong nyo, siya lang makasagot sa inyo. Ito po yung bago nating namin na Leaper, galing kay Ratcliffe, galing sa Hutch Village. Possum. Ugly Kelso. Ganito po yung setup nila mga breeder, para ding nasa US. Naka square pen yung mga broodcock saka mga babae. Ayan. Ayun. Yung mga paborito nating kulay, Spangle Hatch. Ganda kulay oh. Ito mga breeder, siguro ito bata pa to. F1 na to kuya? F1 na. Spangle Hatch. Ayan. Ito po yung mga bagong material, Spangle Asil. Ito po yung Spangle Sheriff Pini. At yun po yung original nyo? Yung imported. Next ko lang po. Bigyan ako ng ito po yung imported na Madiging Claret galing kay Jerry Gonzalez. Adkins na Slick Lizard. Sweater.
bilang matagal na kayong breeder hunter, ano naman po may papayo nyo sa mga nag-uumpisang breeder dito sa atin sa Pilipinas? Una sa lahat siguro, yung area nyo. Kasi pag hindi nyo maayos ang area nyo, sayang lang yung mga material nyo rin. Number 1 area, pangalawa material. At saka kung saan nyo nakuha, huwag kayong mag-expect too much agad. Kasi ginawa na ng mga big breeders yan for many years. Tapos biglaan aakuin ng iba na ganito, ganyan, hindi. Kailangan you have to make your own. Kung may nakita kayong hindi nyo kabisado, o di magtanong tapos dagdag kayo. Huwag kayong sobrang tiwala agad kasi dyan nasisira yung mga baguhan. They expect too much sa mga nakukuha nila dahil presyo mahal. Hindi. Kailangan you have to grow. Ipa-develop mo pa. You have to develop your own strains. Yun ang advice ko. Pangalawa siguro, yung health. So ang health, kailangan may vet ka. May pagkaibigan ka sa mga vet talaga para alam nila yung vaccination program, anong sakit. Kasi kahit kaming mga lumang tao, talagang nag-aano pa rin kami sa mga vet. Doc Ronnie Magbalon, yung mga nag-a-advise kasi mas marami silang alam tungkol sa medisina kasi pinag-aralan nila talaga yan. Ang sa amin, through experience lang, ipapasa namin ang mga sakit. Tapos sila nag-feedback kung ano ang mga dapat gawin. So kailangan nyo lang siguro sa mga baguhan, magipag-ugnayan sa mga doktor nyo. Lagi magtanong O magtanong sa mga doktor. Bet, huwag kayong magtanong sa pareho nyo rin ng baguhan. Pareho lang yan, wala din kayo. Hanggang doon na yan. Magtanong kayo kay Doc Romel, kay Doc Ronnie Magbalon. Yung sila mga bababae, tuturuan ka ng tama yan. Wala ka na iba dyan, may mga pa. Kasi ang iba, busy. Ang ibang bet, busy. Kaya medyo kuminsan, hindi ka mahagilap agad. 2 days, 3 days, isa big na yan, oras na mawala sa'yo. Na talaga yung manok mo. Kaya kailangan, pag may mga makikita, punta agad kayo. Huwag niyong basta lang gamutin. Kasi kung minsan ang sakit, internal, bibigyan nyo ng mga para sa pulmonary. Para lang sa mga baga, sa sipon, ordinaryo. Ang tama nasa intestine. Ganon din kami dati. Si Doc Ramil lang yan ang alalay sa amin. Yan lang ang advice ko. Pag-aalaga, isa pa rin yan, kailangan kasi talaga nasa puso mo. Kasi ang manok may buhay lang. It takes 1 hour na ma-delayed ka. It's a big factor. Malaki na yan na mawawalan sa ila. Isang oras na dehydrated sila. Diba? So, gutom sila. So, kailangan malasakit. Tsaka yung kalinisan, number 1 din. Palaging kung mayroon ka talagang tao na para panglinis, babayaran mo panglinis. May tao ka di papakain. Kasi huwag mo asahan yung tao mo kung minsan, nagpapakain na, naglilinis pa, pagod na yun. Hindi yan lahat makukuha, kaya kailangan may isa kang tao talaga para panglinis. Yun lang ang ma-advise ko sa mga baguhan. Dami nga kayo tao sa farm, puro naman handler, puro naman lahat feeder. Sino naglilinis? Wala. Kasi lahat gusto lang magpakain, gusto lang magtubig. So, number 1 na nakikita namin, dati pa yan ng mga problema. Kaya kailangan, mayroon ka talagang isa na assign, ikaw maglinis lahat, ikaw magpakain lahat, ikaw magtubig. Hindi tapos ang problema. Linis, number 1. Sanitation, Clorox, number 1 lang. Ganun lang. Salamat, Kuya Jeff. Sa payo at saka sa tips. Wala problema. Basta ikaw, Jen. Salamat din, mga kaibigan.